is a new sound. This is a new This is a new sound. This is a new sound. Hey. You're listening to the Alan Alvarez Experience on AM 1130 and OC 882 KPHI. And 96.7 FM. Huwag nating kalimutan yan mga kaibigan. And streaming audio and video on PinoyPowerMedia.com. So as we do each and every episode of the Alan Alvarez Experience, we have a segment, an awarded segment called the Conscience Corner. And this is where we have the Honorable Julius D. Torres, Consul General of the Republic of the Philippines, call in and give us insights kung ano nangyayari sa Pilipinas at ang komunidad ng Pilipino, hindi lang dito sa Hawaii pero sa buong mundo. So without further ado mga kaibigan, please welcome to the Conscience Corner His Excellency Consul General Julius D. Torres. Hello sir, kamusta po? Magandang hapon, Alan, at magandang hapon sa ating mga nakikinig. Magandang hapon sa inyo sir, and gusto ko lang kayong batiin ng maligayang araw ng bayani kahapon sir. Oo, tama yan. Anniversary ng pagkamatay ni Senator Benito Aquino kahapon ng Fiesta Oficialito sa Pilipinas. Yes sir, and I want to welcome you back sir. Galing po kayo sa Samoa. Oo, Alan, at kadarating nga lang namin kaninang umaga at maganda naman ang kinalabasan ng ating consular outreach sa American Samoa sa Pango-Pango. Ano po ang ginawa natin sa Samoa, sir? Nakakatuwa dahil isang record ang naitala namin doon sa dami ng passport renewals, no? Umabot ng 479. Wow. Ay isa na sa pinakamarami. In fact, pinakamaraming passport renewals na nagawa ko ng aking consular team since I arrived, no? Magmula kung dumating ako rito, ito na pinakamalaki, no? Remarkable in the sense na ang tinataya nating mga Pilipino doon ay mahigit lamang 2,000. 479 is almost 25%, no? Ang dami nun, ang dami nun, sir. Oo, totoo yan. Kasi nga, minsan lang isang taong kami madalaw doon, kaya siguro sinusulit nila, no? At saka organisado ang ating komunidad doon. Maraming mga volunteers kaming tumulong, mga Pilipino na naandun. At asikaso kami. At very orderly ang processing, no? Kaya natapos namin na meron pa kaming oras na magkaraoke. Yun ang pinaka-importante, sir. Oo. Yes, sir. Kasiyahan kami itong kahapon. Pagkatapos ng tanghalian ay kasiyahan na dahil ang biyahe namin ay madaling araw. Inabot kami ng alas 8:30 na nagkakantahan, nag-aawitan at nagtatalumpati. Gaano kahaba ba yung travel doon, sir? How long is the flight? Halos 5 oras din. Okay. Advance sila ng 1 hour. At bababa you go south from Honolulu and you reach American Samoa or Pango-Pango. So kanino meron ba tayong government organization there na tumutulong, sir, or Filipino community lang po? Yes, ganun nga nangyayari. Parang self-help yung kanilang Filipino community ang siyang tumutulong sa mga kababayan nating nangangailangan doon, no? Yung mga stranded seaman, mga bagong dating na walang mahanap na trabaho, silang tumutulong. Kami ay gumagawa lamang ng hakbang upang mapabuti ang kanilang kalagayan at mapadali ang pagtulong sa kanila, no? Tulad nga na isang reklamo nila, kadalasan pag umuwi sila sa Pilipinas, yung mga matatagal na ron, yung mga inaabot na ng mahigit 20 taon doon, pag umuwi, nasisingil pa rin ang travel tax, no? At saka yung mga papunta, nahihirapan pumunta ron dahil iba pa yung rehimen na ginagawa nila sa deployment ng overseas Filipino workers.
pumupunta muna ron bago nagkakaroon ng work permit. No? Alam mo naman sa atin, kailangan iproseso muna sa POEA bago umalis ang isang manggagawa upang regular ang kaniyang pag-alis at patungo sa ibang bansa. No? May proseso naman talaga yun, sir. Oo, kaya yun ay tinutulungan namin sila na mapabilis at mapadali yung proseso na yun upang hindi naman mahirapan, no? Sir, we have a phone call. Do you want to take this? You Sure. think it's okay? Hang on a second, sir. Hold the line, please. KPHI, you're on the air. Do you have a question for the Consul General? Oh, who's this? Who am I speaking with? This is Alan Alvarez. Oh, hi, Alan Alvarez. Hello. How you doing? I'm very good. Did you have a question for the Consul General? Who's the Consul General? Consul General of the Philippines. Oh, he's from the Philippines? Yes, sir. I didn't know that. Yes. Thank you very much, sir. I have to get back to the phone call. I thought this was a call okay. about. Sorry. Yeah, Thank you you very do much. Thank you very much. Mabuhay. Sorry, sir. I think they were just calling to say hello. Pasensya na po kayo, sir. Okay. Okay, so bukod dun sa passport renewals, Consul General, ano pang mga ibang serbisyo na binibigay na or hinahatid natin sa mga Pilipino dyan sa mga ibang areas katulad ng Samoa? Nagkaroon din kami ng authentication ng mga dokumento, no? Yung tinatawag lang red ribbon. One po yun, yung mga deed of sale, na gusto nilang ibenta yung kanilang lupa sa Pilipinas at hindi sila makakauwi. So nag-a-assign sila ng mga special power of attorney. Tapos nagkaroon din kami ng report to birth, no? 19. Yung mga pinapanganak sa labas ng bansa, kung hindi na i-report ito sa amin, ay hindi pumapasok yung sa National Statistics Office, no? Kaya't walang record. Kaya maigi na yung pagkapanganak ng bata, i-report kagad sa pinakamalapit na konsulado o embassy, no? At magkaroon ng record kaagad yung bata, no? I see. Meron din mga report of marriages, 2 lang. 19 yung report of birth, pero 2 lang yung report of marriage. Nakakatuwa naman yun, sir. Kayo na bahala mag-isip kung paano nangyari. Pero doon ay Baka linilihim yun, sir. doon ay nakapanayam ko rin ang bagong halal na governor ng American Samoa, si Ginoong Lolo Molinga, at yung bagong dating na bishop ng Catholic Church doon, Bishop Hugh Brown from New Zealand, no? At iba pang mga opisyalis katulad ng Attorney General, gano'n. At maganda naman ang kanilang pakitungo sa mga Pilipino at sa amin din. Okay, sir. We're gonna take a commercial break here, sir, and then tuloy natin pagkatapos nun, sir. Sige. Okay, hold the line, sir. We're gonna take a commercial break, and when we come back, more of the Conscience Corner with His Excellency Consul General Julius D. Torres. Tumdong kayo ti Pinoy Power Programa, dito'y 96.7 FM, AM 1130, OC 882, and PinoyPowerMedia.com. Do you know anyone who suffers with diabetes, high cholesterol?